Hello guys! Happy Sunday! So, welcome back again dito sa aking YouTube channel. So, ngayon guys, ayan, maglipak na naman tayo ng asin. So, update ko sa inyo guys, itong aking ginagawa ngayon. So, alas 10 na ng umaga. Alas 10:23. So, ngayon, naglipak ako ng asin. So, nag-adjust ako ngayon ng aking size ng aking bintahan. Dahil tumaas pati ang asin ngayon guys. Ito na yung aking size ngayon ng aking tag 5 pesos. Hello guys! So, gumawa ko ngayon ng another video. Dahil yung, guys, yung una kong ginawa ay hindi pala naka-record yung kasunod doon sa paglilipak ko ng asin. So, hindi ko na-share sa inyo kung anong ginagamit ko, kung ano yung sukat. Ayan. So, yung plastic na ginamit ko doon, guys, sa aking pag-repack ng tag 5 pesos na asin is 2.5 by 10. So, rubberized na plastic ang aking ginagamit. Then, ito, guys, gumamit ako ng embudo. Itong malalaki. So, ito, guys, yung gamit ko. Itong 1.5 na Coke. Dahil malaki siya. Para ito, guys, sa pag-repack ko ng asin na tag 5 pesos. Pag nag-repack ako ng 1/4 na asukal. Dahil madali lang siyang guys, ipasok talaga doon sa plastic. So, yung mga malalaking plastic lang, gaya ng 3 by 10, 2.5 by 10, 2 by 10. Pero yung mga maliliit, hindi na ito pwede. So, ito guys, yung ginagamit ko. Ayan, madali lang talaga akong makapag-repack. Gaya ng, yung bagoong. Ayan, madali lang siyang ipasok kaysa doon sa maliit, yung butas. Then, ito yung gamit ko sa aking tag 5 pesos ngayon ng asin. So, ito is 1/2 cup. Ayan, 1/2 cup. So, ganito na guys yung size ng aking asin na tag 5 pesos. So, noon, yung 1/2 kilo talaga na asin. So, 3 lang yung aking nagagawa. 3 pack lang. So, meron akong tubo doon na 9 pesos dahil tag 5.75 ang puhunan. So, pag nabenta yun guys, lahat is aabot ang aking kikitain ng 15 pesos. So, meron akong 9.25 na kita sa 1/2 kilo ng asin pag nilipak ko ng tag 5 pesos. So, ganito na ang size ng aking tag 5 pesos na asin. So, marami akong nagagawa. So, ganito na guys yung aking size. 1/2 cup na ang aking tag 5 pesos na asin kasi tumaas na ngayon ang puhunan. So, tiningnan ko kasi doon sa aking resibo. So, akala ko hindi nagtaas. So, tumaas lang naman siya ng mga nasa 2.25 pesos. So, hindi na kasi kaya ngayon guys na hindi tayo mag-adjust ng ating presyuhan dahil napakamahal na ngayon ng mga bilihin. Halos lahat na talaga. So, hindi lang ako nakapag-share sa inyo ng mga yung mga item na pinamili ko. So, napakadami talaga guys na nagtaas. Yung mga inumin, yung mga, yung ibang mga biskwit, yung mga wafer. Ayan. So, marami talaga guys ang tumaas ngayon. Nung nagsimula na tumaas yung gasolina. Ayan, mga mantika, itlog. So, hindi lang ako nakapag-share sa inyo dahil nabisi talaga. So, ayan. So, ito lang guys yung share ko sa inyo. Gumawa ako ulit ng video dahil hindi ko na-record yung ginawa ko dito nung nagripak ako ng asin. So, ko lang dito sa aking video, isasabay ko lang. So, yan lang guys. So, ito na guys. Tapos ko nang ripakin lahat ang aking niripak na asin. So, nakagawa tayo ng 3, 6, 9, 12. 12 pieces ngayon guys ang ating nagawa. So, medyo madami-dami ngayon ang ating nagagawa sa 1.5 kilo. Kasi noon, ang kalahati, 3 lang talaga ang aking nagagawa. So, nagsobra ngayon ng 3. Ayan. So, napakalaki ng ating tutubuin dito. So, ito guys, yung puhunan ko is 8 pesos. So, noon ang puhunan is 5.75. So, ngayon is 8 pesos na. So, meron tayo ditong puhunan dahil tatlo na tagwa 1/2 ang ating na ginawa. So, nasa 24 pesos guys yung ating puhunan. Ayan, dito sa ating 1.5 asin. So, pag nabenta ito lahat, so kikita tayo dito guys ng nasa 60 pesos.
So, iles natin sa 24 pesos. So, aabot guys ang ating tutubuin dito ng 36 pesos. So, medyo malaki-laki talaga ngayon guys yung ating tubo sa ating niripak na asin. So, ganito na ako ngayon guys mag-repack ng aking tag 5 pesos na asin. Ayan. So, ang aking bitahan din ng 1/2 kilo. So, noon is 10 pesos. So, ngayon mag-a-adjust na ako guys. Gagawin ko na siyang 12 pesos. Ayan. So, nagtaas rin sila doon sa ating binibilhan. So, mag-adjust rin tayo guys sa ating bentahan dito sa ating tindahan para meron din tayong tutubuin. So, yun lang guys ang aking share sa inyo dito sa aking tag 5 pesos na asin. So, dito na tayo sa ating chlorine. So, share ko sa inyo mamaya guys kung magkano ang aking kikitain dito sa aking 1 kilo ng chlorine. So, ito ang gamit kong plastic. Ayan. So, ang gamit ko dito ay 2x3. Ayan. So, mura lang ang plastic. 3.25 lang siya. Ayan, 3 pesos and 25 centavos. So, ito guys lang ang natira sa aking plastic. So, sana magkasya ito dito. So, kasya naman siguro. Parang 80 pieces ang laman nito or nasa 100. So, kaunti lang yung kanyang packing. So, ayan lang guys. I-share ko sa inyo mamaya pagkatapos kong mag-repack dito sa aking chlorine. So, welcome back na naman guys tayo dito sa ating nirepack na chlorine. So, ito na guys. So, ginawa ko ng tagsa-10. Ayan, bawat group dito. Para madali lang natin bilangin. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, 6 pieces ito guys. So, 106 lahat ang aking narepack dito sa aking tagdos na chlorine. So, ang ating puhunan dito guys is 100 per kilo. So, 1 kilo lang yung aking binili. Ikakalkyo natin kung magkano ang ating kikitain. So, 106 times 2. Pumapatak guys na meron tayong kikitain na 212 pag nabenta lahat itong ating narepack na chlorine. So, iles natin sa ating puhunan na 100. So, ito ang kalalabasan. So, maabot guys ang ating tutubuin ng 112 pesos. So, ito guys yung net na tubo natin dito sa ating naripak na chlorine. So, maabot ng 106 pieces ang aking naripak. So, ayan guys, ganyan ang aking ginagawa sa aking chlorine. So, ako lang ang nagre-repack. So, hindi ko na nilalagay sa karton. So, ito ay ilalagay ko lang guys sa garapon. Ayan. So, mga 2 garapon ang aking malalagyan dito sa garapon na stick O ang aking ginagamit na lagayan dito guys para hindi masira. So kapag kasi nakatry na akong nilagay ko ito sa karton. So itong plastic na hindi siya gaano kasing kakapal itong plastic niya, kaya pagkatagalan guys aabot ng ilang weeks kapag hindi pa naubos. So bigla na lang itong bumibigay itong kanyang sealed dito. Ayan, nagtataka na lang kami bakit bigla na lang natatapon ito sa biskwit. So, pala guys siya. Kapag hindi ko alam kung bakit, so pag siguro nainitan or hindi ko alam, siguro guys dahil sa tapang nitong chlorine, matapang kanyang amoy, matapang ito guys, kaya nga pumuputi yung mga damit na ginagamitan nito. So, siguro ganun. Hindi nakakaya ng plastic yung tapang ng chlorine. Ayan. So, alam nyo na guys. So, yun. So, ito lang guys yung aking nirepack ngayon. Nagrepack lang ako ngayon ng chlorine at itong asin. So, ito lang guys. Nag-share lang ako dito sa aking ginagawa ngayon. So, ito guys yung hindi ko naripak kahapon, itong asin at itong chlorine. Ayan. So, sa susunod naman, mamaya, mamimili kami ng tuyo, yung paminta na buo at saka durog. Kasi kaunti na yung natira. So, yun naman guys ang aking i-repack. Ayan. So, yan lang guys. Dito ko na lang guys tatapusin itong aking video dahil marami pa akong gagawin. So, yan lang guys. Sana ay nagustuhan ninyo. So, thanks for watching. God bless everyone.